Siya ang anak ng anak ni Batak. Ang junior ni Apo Lakay na kahawig ng kanyang nanay, pero matagal lang wala sa anino ng kanyang mga magulang. Si Ferdinand Marcos Jr. gumagawa ng kanyang sariling pangalan, wasak. Si Senator Bongbong, si ikaunlad ng bayan, wais na senador ang kailangan. Senator, pansin ko, ang dali-dali puntahan ng opisina rin, halos wala kayong security sa pintuan. Oo, bakit? Hindi naman kailangan magdala ng security dito. Ang ganda ng opisina niya, Lord, no? Oo, parang lounge ng hotel. Lounge na. Parang gusto ko magtrabaho dito. Oo. Hindi na, may nakita ko ng magandang stock. Naka-Hawaiian shirt na yun. Ay, naka-Hawaiian shirt. Eh, si Manong yun. Oy, sa isang episode ng Wasak mga sir, kasama natin. Sigurado ako hindi ko na kailangan pakilala to. Si Senator Ferdinand Marcos Jr. Sir, maraming salamat sa oras, sir. Ang ganda doon. Maraming salamat. Oo, mas kilala sa Bongbong. Bongbong. Ano ka ba? Bongbong. Hindi Ferdy Jr. Oo, maraming talaga nagtatanong. Nagsimula yan kasi yung alam niyo ba yung bumbong? Yung kawayan na pinaglalagyan ng... Buto Bongbong. Hindi, yung kawayan na pinaglalagyan ng tubig. Okay. Tapos tatalian nung tanga na isasabit dito. Yung Okay. water carry. Pala, Lord. Oo. Bongbong, kita ko yung sumarapin. Yung tumakas yung tatay ko sa hapon, yung gera, yun ang disguise niya. Dala-dala niya yung ganun, kaya rinigil yung gulo ng mga hapon. Tinutukso siya noon, Colonel Bongbong ang tawag sa kanya. Nung bata ako, lagi ko sumasabit sa kanya. Kanila para kang Bongbong. Eh, nung habang tumagal yung panahon, pinaganda nila ng konti yung ng Bongbong. Sa Oxford, sir. Sa Oxford yung Bongbong pala. Hindi, natatawa sila pag tinatawag akong gano'n. Pag yung kaklase ko nakita ko, tapos yung kaibigan ko tinawag, hey Bong or Bongbong, ano ba ito? What kind of name is that? One point, sabi ng isang kaklase ko, hindi ka pwedeng dumaan sa buhay ng pangalan. We will call you Ferd. Alam mo naman naman sa Pinoy, ewan ko bakit na pag-imitan yung ating pangalan. Totoo naman kasi, saan ka naman nakakita? Girly. Oo nga. Boy. Dana. Lola Boy. Junior. Dito yung babae, pinapangalan ng gay. Oh, gay. Oh, marami tayo gay. Lalaki kang gay. Gay. Senator, katatapos lang po ng impeachment. Ano bang feel nyo? Relief? O namimiss yung impeachment sa tingin? Well, yun ang, dahil talagang kami, nung bandang, lalo na nung last 2 months, nakaabalan na kami dahil masyadong haba, marami tayong kailangan gawin at hindi natin magawa-gawa dahil nga kailangan tapusin yung impeachment trial. Hindi mo naman masasabing kailangan mas importante isa doon sa isa. So, ngayon, talagang para sa amin is opportunity, pagkakataon, nahabulin yung ating legislative agenda dahil sa dinami-dami ng aming kailangan gawin, na-postpone lahat yun dahil sa impeachment trial. Yung suot yung ba doon ng Senator, hindi mo makati yun, mainit. Mainit. Meron ang kapal. Mainit. Para kami nakasuot ng curtain. Pang Nazareno pang Nazareno. At balita ko, mga size daw ni TG Gingo na daw yung unang subat nun. Oo, pare-pareho yung unang sulat. Oo, pare-pareho yung unang sulat. Mabuti nga napalitan kasi yung unang, gusto doon sa unang gown, sumumpa kami. So, pinalitan. Binibigay pa yung unang gown. Nasa amin lahat. Binibigay din sa amin eh. Pwede palpaklod ng kotse yun. Pwede, oo. You're one of the 3 who voted to acquit M.E. Marcos Arroyo Defensor. Man. At which stage ng trial na nag-decide ka mag-acquit? Was it on the day itself o medyo matagal mo nang napag-isipan na mag-acquit? Nag-iisip ako na mabuti, lalo na nung sa simula na yung ebidensya, napakalabo ang pamamaraan na pagkuha ng ebidensya. At hindi rin maliwanag kung ano ang ibig sabihin ng ebidensya yun. Maliwanag na lahat ng ahensya, opisina, ng gobyerno ay ginagamit para dito sa conviction na ni CJ Corona. So ang aking approach, sabi ko hindi, lahat may political agenda, hindi mapipigilan yan. Pero ang gawin, ang kaya ko lamang gawin ay maging tama naman yung presentasyon. At saka kung talagang malabo masyado yung ebidensya, para at least para sa akin, you have to dispose of that. Tainted yun hindi ka nakakatiyak kung talaga ba totoo ba yun, o saan nang galing, o gawa-gawa lang ng kusino. In fact, as the trial went on, nakita ninyo, napakita na yung iba, ganun ang nangyayari. So, ang attitude ko
ko lagi, hindi, basta sa isip ko, kailangan pantay na pantay. Kaya pag kailangan pakinggan ko silang lahat. Ngayon, kahit na siguro, nung nag-break na kami, talagang pinipigilan ko, huwag kang magdesisyon hanggang marinig mo lahat. Even before nung closing arguments, tinitignan ko yung aking mga notes, tinitignan ko yung mga ibang documentary evidence. Medyo alam ko na. Malagay ko hindi ako kumbinsido. Pero pagbigyan natin ng pagkakataon ulit, ang magkabilang panig na mag-closing argument. Hindi ka ba na-sway nung pizza pie argument ni Manong Rudy Fariñas? Ibang analysis ko dun sa mga figures kesa dun sa prosecution. Si Paring Lito ang nakinis na mabuti dun sa kay Rudy. Magkatabi ba kayo niya? Ni Senator Lito sa Hindi, kasi gumigit na sa amin si Senator Loren. So it's Lapid, Loren, Marcos. Pero pagka sa session, ang paggrupo ay by party. So siya nasa NPC yata, siya nandun sa Sala. Ako ang kasama ko si Senator Miriam at ang katabi ko Senator Manny Villar. May mga speculate, of course, na judicial lang. After the 16th vote to convict, parang medyo awkward na to vote to acquit. So, sinasabi nila, parang after the 16th vote daw, may mga senators, may biro nga, baka dalawang set ng speeches. Kasi nakapansin nila, yung preface nila ng speech nila, parang ako inapi dati. So, parang ang conclusion mo ay, acquit ko to. Pero hindi, biglang. Karamihan ng senador nagpagawa ng statement. Ako, lahat, marami kami. Nagpagawa ako ng statement to convict at to explanation. Para makita mo kung ano yung mga nagiging debate mo sa sarili mo. Dahil ilagay mo, isulat mo. Para pakagang makita. Pwede mo parang... Hindi. Ako, ibang naging dahilan. Papunta na nga ako sa acquit. Pero sinabi ko, gumawa kayo ng explanation yung mag-convict para titignan natin kung ano yung mga punto to support conviction. Sagutin ngayon natin yun kung mag-acquit tayo. And that makes for a stronger and better explanation. So, karamihan ng mga senador, nagpagawa talaga. Kumita yung mga speech writer ng panahon na yun. Tama, yung mga bugado, marami silang trabaho. Have you ever dozed off? No, I never did. I never found it boring enough to doze off. Ako sulat para ako nasa lecture. So lagi ako nakabantay. At ang nakakaano sa impeachment trial, kailangan lagi kong nakikinig dahil kahit boring ngayon, baka may biglang susulpot na kailangan mo mapakinggan na mabuti. Napipredict mo ba minsan kung tatayo bigla si Miriam at magwawala? Tinatanong ko siya bago kami sabi ko, ma'am, kayo ba, meron ba kayong manifestation? Tapos sabihin, yes, I'm going to make a manifestation. Sabi hindi ka makinig tayo. Kasi Senator Miriam, talagang laging may nangyayari. Every day, laging may nangyayari. How is your relationship with her? We get along very well. As I said, seatmate ko siya. So, marami kami napapag-usapan pag sa session. Parang meron, ang bobo-bobo naman ito. Alam mo naman si Senator Miriam, talaga iniisip niya, sinasabi ko. Kaya siguro pagkakausap ko, matinaw-tinaw yung mga sinasabi. Ito, baka pagsabihan ako. Pero so far naman, hindi naman. Maganda naman ang aming samahan. Ay, mukhang nag-iisa ka yata. Abangan ang kanyang mga hilig sa bawat balitang maiinit. Sabayan siya sa usapang sining, kultura at politika sa paraang magahan at kuwela. Kaya naman maki-lecture na at Kasi nasa M ka, Senator, no? Pero sabihin natin ang apelyido mo ay Zarcos. Diba? So, after the 16th vote, mag-acquit ka pa rin ba? Hindi na magbabago yun. Hindi na magbabago. Yung tanong mo kanina kung may nagpalit, I don't think so. Kasi, ang chief baka raw si Villar. Hindi. Si Senator Villar, ang talagang nag-iisip siya ng malalim kung ano ang gagawin niya. Kasi sinasabi niya, hindi lang para sa kanya, dahil siya ay pangulo ng partido namin, ng nasyonalista, hindi lamang yung merits dun sa kaso, kung ano magiging lagay ng partido. Iba yung magiging consideration niya. Kaya matagal niyang inisip yung kanyang boto. But I don't think may nagpalit ng boto. Sa first ng trial, Senator, hindi mo ba naisip ko parang, I should have been a lawyer. Bakit nga hindi ka nag-abogado? Bakit economics hindi mo pag-aralan? Kasi hindi ako papasok sa politika. In fact, ayaw ko pumasok sa politika. So, sabi ko, pag nag-law ako, dahan-dahan ng papuntayan doon sa politika. Sabi ko, ayaw ko. Nung naging governor ka nung early 1980s, wala yun.
Hindi, kasi sinasabi na talagang nagpipigil ako habang Ayaw mo talaga. Ayaw ko talaga dahil pa ako magmamumuli dito eh. Nandiyan na yung airpot ko, nandiyan na siya. Lahat na nang makagawa, kayang gawin na maganda sa politika, nagawa na niya. So, kahit napakagaling ko, sasabihin, at least as good. Hindi pwedeng Mas lampasan. anino ka lang lagi. Oo, laging ano. But here you are. Oo nga yung plano mo kung minsan hindi nasusunod. And that's exactly what happened to me. Pigil ako ng pigil, sabi ko, I'll go into private life. You know? So talaga yun ang plano ko. Kaya nag-aral ako, yun lang, business, economics, gano'n. Nangyari yung 86, na-exile kami sa Amerika, hindi kami makauwi. Tapos kami ang ginagawang issue. Hindi yung issue yung kung anong ibang bagay, pero yung Marcos mismo ang naging issue. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng sagutin o labanan o depensihan ang sarili ko at saka yung pamilya ko kung hindi sa larangan din ng politika. Dahil doon kami binibira eh. So doon ko sasagutin. So parang the only way for us to counteract yung mga lumalaban sa amin, yung mga umiipit sa amin, pumasok din sa politika para doon sa larangan na ng politika. Magsagot lang kami. Senator, I follow you on Twitter. May mga immediately after the voting, may mga biro-biro na lagot ka sa Malacanang. Pero totoo ba yun yung ano pa kayo sa Facebook? Sabi na kayo, tapos binuran nyo, bigla yung ano? Hindi kasi ang sabi ko, huwag nyo i-post ninyo pagtayo ko. Para yung nakikinig, pwede nilang sundan. Nailagay ka agad. Tanggalin nyo muna, antayin nyo muna. Sinasabi sa akin yung kapatid ko si Amy. Sabi niya, oy kuya, you already voted. So ito yung what? Sabi ko, hindi pa dapat lumabas yan. Pero okay lang, small glitch. So totoo pala yun. Buti si Amy nasa Facebook lagi. Sipag mag-Facebook. Masipag yun. Masipag mag-Facebook yun. Mga anak ko pati. Ang sisipag mag-Facebook. Pag upo ko nga, sabi nung anak ko na si Sandon, nag-text galing sa eskwela niya. Sabi niya, and you acquitted him because? Not that. Sabi pinadala sa'yo, go to my Facebook. You read my Facebook. May napanood akong isang documentary program sa ibang channel na napikon ka. It was in Ilocos eh. Parang the reporter asked you something. Parang pinalo ko niya the whole day for several days. And then may isang gathering, he asked you something, tapos natatrip ka. That was the birthday celebration ng tatay ko. Nandun kami para doon. Pinag-uusapan, sabi, pwede ba pa-interview? Sabi, sige, basta yung, I just want to talk about the birthday. Tapos, siningitan ng kung ano-ano. At saka, nakikita ko na, hindi ito reportad. Sineset up na kami. Sanay na kami. Alam ko na pag sineset up kami. Sabi ko, hindi ito naman kami para celebrate yung birthday ng ama ko. Makikipag-debate ako tungkol sa mga dating tugtugin na lumang tugtugin na dating mga. Sabi ko, hindi naman siguro ito yung lugar na pag-usapan yan. I remember, I said, happy birthday. Malis na lang ako. Nagalit sa akin yung reporter. After a while, kung ano-anong mga sinulat. But, you know, out of place naman yung kanyang ano. At saka, alam ko na, yung kanyang, kung ano yung sinulat niya noon, yun din talaga isusulat niya. Sineset up na kami. Hindi ka naman sineset up, sir. Hindi, alam ko. Yung bigoting yan, hindi mo pagkitiwalaan. Wala akong goods, sir. Sir, ano kayo, sir? Sabi, magaling dito kayo magluto. Bakit ano mo nagsunundo namin sa Sir, magaling magluto mga Hindi, kapampangan yun. Ano kapampangan? Nakakatawa, ang tradition, yung Ilocano, yung mga lalaki magagaling din magluto. Ganun ba? I don't know why, pero for some reason or another, although our mothers and wives are very good cooks, marami rin magaling magluto na. Hindi, mahilig lang ako kumain. Nung nag-aaral ako sa labas, siyempre, namimiss mo yung mga Pinoy na pagkain. So, may mga Pinoy naman. Sabi mo, pwede magluto ng ganito. Nagawa ng sinigang, pag hindi pareho dun sa kinakain ko. So, pag uwi ko, nagpapaturo ako sa cook namin para alam kong gawin. So, ako na nagluluto. Ang ganda-ganda ng kusina ko, ang tagal ko nang hindi na nagamit. Ikaw ay naging governor, congressman, vice governor, governor ng ilang terms sa Ilocos. Pero hindi ka marunong mag-Ilocano hanggang ngayon. Mahina ang aking ito. Laki kami sa Pilipinas, sa Manila eh. Ang father ko naging senador noong 1957. Pinanganak ako 1957. Dito na kami nabinyagan lahat sa Maynila. So although nakakabalik-balik kami sa Leyte at saka sa Ilocos, siyempre hindi kami nakapilmi doon. So hindi namin na... In terms of... Si Aimee ang malapit ng
konti na lang, basta mag-practice lang siya ng konti, marunong na magwaray. Nung mas bata pa kami, siya talaga late yung pinupuntahan namin pag bakasyon. Mas may command ka ba ng konti ng waray? O Ilocano? Mas Ilocano. Ilocano lahat naman ang sinasabi na naiintindihan ko na. At naiintindihan sa nasasagot. Yung waray, naiintindihan ko most, pero hindi lahat. Pero wala talaga akong maisagot. But syempre, 9 years ako nakatira sa, nung governor ako sa Ilocos Norte, nandun talaga ako, doon ako na nakatira. Doon nag-aaral yung aking mga anak. Yung mga anak ko, yung pa, Ang mga Ilocano? native, oo. Talaga? Pati yung punto, talaga. Oo. Ilocano talaga. GI na GI. Maliban sa pangalan, traits, personal traits, parang mannerisms, ang nakuha ninyo from your father. Well, everybody says na yung boses ko, pareho yung feeling namin na naririnig nila yung tatay ko. Siguro yung mga physical na mannerism. Pero more than anything, yung sa trabaho, marami akong nakuha sa kanya. Yung how to go about solving a problem, paano makipag-deal sa mga tao. Those things, I hope na nakuha ko. Kung minsan hindi ka conscious na meron kang ginagawa, Kasi sabi ng tao na ginagaya mo yung father mo. eh madam naman, ano? Yan, yung pagluluto, yung kakain, yung music. Pero yung talagang yung master ng mother ko, yung pag sa tao. Charmer talaga siya. Talagang, alam mo kasi, hindi put on eh. Gusto niya talagang nakikipag-usap sa tao, nakikipagkwentuhan naman talaga. Maraming tao na sinasabihan siya na kung ano-ano. Gusto niya yun eh. Kung wala na siyang ibang gagawin, yun din ang gagawin niya eh. That's why you said yung mother mo is the ultimate politician. Palagay, ako talagang ganun ang tingin ko eh. Ang galing na lang ng nanay ko. Tsaka hindi, in the vernacular, nababibesan niya yung tao immediately. Pag nakikita niya, hindi, kawawa naman ito, dapat tulungan natin. Tsaka, And she's always right? Eventually, kahit sa short term, parang ayun, ako nagkamali tayo doon. Eventually, habang tumatagal, hindi, tama mo yun. Mukhang tama rin yung ginawa yung gusto niya. Ano naman ang issue ni Mrs. Marcos sa buhok mo? Ay, marami. Marami. Lahat ng... Sabi mo, pinitext ka pa, di ba? Parang ang buhok mo. Minsan nga nasa Congress pa ako, may malaking boto. Alauna na yata kami. Tumayo ko. Supit ako, kilib na siya. Ginulog ko ng mabuti. Pag-upo ko, nag-ring na yung telepono ko, yung mother ko. Sabi niya, ba't ganyan yung buhok mo? Sabi ko, ma'am, hindi mo ba narinig yung sinabi ko? Akala ko, ganda-ganda niya siya. Oo, okay. Sinabi ko, pero ayusin mo yung buhok mo. The next day, yung kapatid ko naman, alam mo, dadalhin kita sa hairdresser ko dahil, bakit ba obsessed kayo sa buhok? Sabi ko, kasi maliit ka pa, hopeless na yung buhok mo. Bakit hindi mo na lang sila pagbigyan at pumunta na lang sa isang hairstylist? Ginawa ko na lang. Ewan ko talagang nagiging issue. Senator, theoretical question. Kung nabubuhay pa si President Marcos, how do you think he would have handled the Scarborough issue? Ay, hindi tayo umabot sa ganito. Kung maalala niyo, sinasabi ko nga sa mga kaibigan namin na Chinese, hindi nagbukas ng diplomatic relations ang father ko sa China para mag-away tayo na Scarborough, sa rectorate na lahat ng mga claims. Yun, mga long-standing claims naman yan eh. So, naka-backburner na, babayaan mo na muna. Sa palagay ko, di palalaguhin yung ibang relationship natin sa China. Economic, social, cultural, mga sports, mga gano'n. Para ngayon, kasi natin China, wala ka nang maisip kundi Scarborough na nag-stand off. Dapat hindi gano'n. Dapat kumaayos natin. And I think that my father would have done the same thing. Pero hindi tayo umabot sa ganito na magkakaroon ng stand off. Kamusta ang relasyon mo sa mga people who used to be involved with the left, mga ganyan, na medyo inabot pa yung mga panahon po ng father mo? Kamusta ang relasyon mo sa kanila? May passive-aggressive element? Meron din. Kung minsan meron, not on my part. Kasi ako trabaho lang. I guess, so some people don't see it that way. Meron pa rin, I don't know, hinanakit, galit, whatever it might be. Baka naman justifiable, so you don't make any judgment. Pero for the most part, kahit sino pa,
Never, ay, hindi na, huwag na natin sabihin, di galing dito, galing na. Kahit sino pa, lagi naman makakahanap ng working relationship o modus vivendi. Para yung mga ginagawa natin, magawa natin. So, in terms of a working relationship, I've never had a problem working with anybody, kahit sino man sila. Kung nakaaway nila yung father ko o hindi, doesn't matter to me. Wala ka bang naging kaibigan sa mga kanila? Marami na rin. Yung mga mention sa mga claimants kontra sa pamilya ko, yung iba naging staff ko, yung iba naging kaibigan ko, yung iba we work together and other things. Kaya yan ang sinasabi namin. Those issues were issues of 1986. Tapos na yun, iba na yung issue ngayon eh. Yun ang nagtamawagin natin. Kasi this 15 Congress yung Senado, napakasurreal lang setup nyo eh. Okay, andyan ka, Senate President, Alfonso Enrile. Alam natin yung role na noong 1986. Martial law, tapos nung 86. Ringo Honasan. Si Greg Honasan. Joker Arroyo, human rights activist. What do you make out of this bizarre scenario? We don't think about it really until it's pointed out. Somebody pointed it out. Lahat ng players in recent history nandito. Masarap na kuminsan ng kwentuhan eh. Kasi, imbawa, nung 86, nagkikwentuhan kami. Siyempre, yung kwento ko, kung ano yung nangyari doon sa amin, yung kwento ni Senator Ping Lacson, yung kwento ni Senator Honasan, iba-iba, dahil ibang from a different perspective. Pero kung minsan, pag nagkikwentuhan kami na nakakatawa pakinggan, kasi talagang ang ibang-iba talaga yung ano namin. Kung minsan, yung mga ibang mga nagre-rebelde, sinasabi, alam namin, papasukin ka sana namin, pero nakita ko na maraming pagtao. Sila nang nagka-enkwentro. Ngayon, tapos na, hindi nagkikwentuhan na ngayon, pinagtatawanan na lang. Pero hindi ba ano yun? Kunyari, ang mga RAM nun, balak tirahin ng racket ang Malacanang. Parang, hindi mo pinagbantaan yung buhay ko. Di ba gano'n yun? So weird doon. Kung ngayon, ang usapan na may gera na. Kung mamamaril sila, hindi siyempre, magtatanggol din kami. So, ganun ng panahon eh. That was a time. It was a time for confrontation. It was a time for all of those things. Ngayon, hindi na. So, because iba na ang setting, marami, napapalapit ka naman sa mga iba. Pagkikwentuhan nga ko, kami, ganun ang tingin namin. Sabi ko, kami, ganyan. Ang masaya doon, pinagtatapalan niyo. Oo, kasi marami sila. Kunyari, si Senator Honasan, ano yung mga kwento niya? Tungkol noong 86. Wala, we're talking about details about yung 86, na may tropa dito, na mayroon po kami. Tapos sabihin, hindi kami yun, ibang ano yun. Ay, naku, pinagsususpensya. Wala na kami doon. Oo, wala na kami doon. Hindi ka ba niya pinagtitripan na nakapatig ka noong ano? Noong 86, yung nasa balkonahe ka? Pare-pareho naman na kami nakapatid. Okay. Pero ano nasa isip mo noong nasa balkonahe? Lalaban kami. Papasugin kami. Lalaban kami. May hawak ka na rin doon. Oo. Kasi ang depensa ng palasyo, iniwan sa akin nung matanda. Kasi sabi niya, hindi tayo nakakatiyak kung sino pagkatiwalaan dito. Sabi niya, ikaw na. Mabuti, nakadaan ka ng konti sa militar. Kunin mo yung mga opisyal natin, ikaw mag-organize ng depensa ng palasyo. Talagang inikot namin. Ilang taon ka lang pa noon, no? Ilang taon lang kayo? In 1986, I was 20. Totoo ba nga yung first kidney transplant po ni President Marcos ay galing sa kidney niyo? Oo. Okay. So, parang rumor lang yun. May hanggang ngayon ba may nagtatanong pa rin sa'yo ng kwento na may kakampal ka raw, kamukha ka raw, at hindi raw ikaw yung tunay ng buong Marcos? Hindi nag-ano. Pero nung umpisa, talagang nung una akong bumalik, yan yung bandang 91, hindi na siya nagsisimpolyo. Pupunta ako sa eskwelahan, nasalita ako. Yung tanong, pagka open for Q&A, sigurado ikaw ba ang tunay? Nung una sabi ko, bakit saan nanggagaling ito? Nung presidente pa father ko, lumalabas na yung kwento yan, hindi na yan yung tunay. Kasi yung mga kaibigan ko, sinasabi, sabi ni ganito, hindi ka na yun. Sabi ko, matagal na tayo magkasama, pinagtanggol mo naman yung aming pagkabongbong. But I don't know kung saan nangyari yung kwento yun. Pero ang ganda, di ba? Ganda word lang. Kasi yung magandang kwento, hindi na matapos. Parang mga tabloid na. Pero meron nagsabi, may DNA na ngayon. Pwede mong mag-test na pakita mo na ano. Sabi ko, hindi, kumaya mo, maganda rin yung may kwento eh. Pero pan yan dyan, di ba? Okay, Senator, ito naman isa, si Robot Boy. Robot Boy ba yun? Yung psychic na bata, ano pangalan yun? Alam, sinasabi nila na ganito, city, ganyan-ganyan. Laging nasa palayo. Sabi ko, hindi ko siya nakilala.
Talaga? Hindi ko alam. Apparently, may pangalan pa siya, si Hindi ko alam. Ronald Marcos. Hindi ko alam kung sino yung tinutukoy nila. Dahil hindi ko nakita yung tao yun. Tayo pala yung ano, ang, tayo. ang pagkasabi pa sa akin, laging nandun, laging nandun. But apparently, niligtas niya buhay mo. Kasi siya yung nagsabi na huwag ka sumakay sa flight niya. Kasi magka-crash. Father ko yun. Walang ibang gumawa kundi yung father ko. Well, yun siguro kwento na. It's one of those stories again. Trusted sighting daw. Ang father ko hindi ko naasa sa mga ganyan ko mga psychic. Hindi ganun mag-isip yun. Pero di ba may sabi-sabi na very superstitious daw si President Marcos? I wouldn't say so. Sabi, huwag ka lang may kasalanan sa Diyos para hindi ka malasin. Yun ang basic. Pero yung sasabihin, swerte sa kanya. Oh, sige, okay na yun. Pero hindi magbabago yung gagawin niya o iniisip niya dahil sa superstition. Kamakailan sinabi ni Bishop Chodoro, kailan ka Senator huling nakatungtong ng Malacanang? Since 86. May awarding ang UN sa local leaders. Binigay yung award sa palasyo. Si GMA pa-presidente noon. So that was in 2005 na yata. Matagal na. Kamusta? Kamusta yung pakiramdam? Wala, tarang bumalik Ang sa... baho pa rin dito. Parang bumalik ako sa dati. Dami nung nabago eh, di ba? Hindi. Ganun pa rin. Ganun pa rin yung itsura ng palasyo. Are you sentimental about it? I'm sentimental about the times that we had here. Marami din naman talagang kaming nasasayang naranasan na nasa palasyo kami. But then, it's not a home eh. Para ka nakatira na sa opisina. It's not the sort of place you get sentimental about. Hindi pa mabaho yung Pasig River. Mabaho na nung time niya. Oo, tsaka gigising ka. May mga yung patay na baboy na nasabit sa pangbaw. Minsan may patay pa yung tao na... Lumuluto. Oo, nakahanap nila doon. Ang dumi-dumi talaga ng Tapos, ang maganda pa nito, pag bumaha, isipin mo, lahat ng dumi na yun, papasok doon sa, yung aerosol doon sa lupa. Nagkabahan nung 73? Tama ba? Yes, several times, hindi lang minsan. Pinapasok talaga yung grounds. Kung nakita mo yung Pasig, dyan lang konti lang ang pag high tide, siguro wala pang 1 meter bago aakyat sa taas. Alam mo yun, the Palace is a very old building. So yung mga plumbing yan, hindi perfect. Yung electrical yan, hindi perfect. Hindi ko alam kung paano nila ginagawa ngayon yung internet connection, kung paano and how good it is. I don't know how many years na nasa Palace kami, walang mainit na tubig. Yung shower namin, malamig. Walang mainit na tubig dahil walang paglagyan ng heater. Basta luma eh. So magpapakulo pa? Magpapakulo pa? Magtatago kami. Hindi ko ma-imagine magtatago sa Malacanang. Kami na lang siguro. Yung father ko, siyempre. Pero dun sa amin, lalo na nung umpisa, nung bago na remodel, wala talaga yung ilaw, hihila. Hindi ka takot doon, makakimulto. May multo. Meron? Multo. Meron din yan. Ako, alam ko yun. Nakakita kayo doon. Nakaramdam kami lahat. At saka hindi lang minsan, o 2 beses, madalas. Madalas talaga ang daming nangyayari dyan sa palasyo yan. Galakad na may kadena. Naalala mo ba, Senator, yung huling meal mo sa Malacanang? At kung ano yun? Dinuguan. Nanonood kami nung 86. Nanonood kami nangyayari sa EDSA no. I remember. In fact, after 86, nung umalis na kami, pinicturan yung may nakapasok, pinicturan yung kung saan kami nakaupo. Yung huling pagkain. Oo, sabi niya, yan yung kain ko, yan yung plato ko. Talaga? Pati ba naman yung pinicturan? Kasi that was the last time I remember eating the panas. May naiwan ba kayong gamit doon, Senator? Paborito nyo? Lahat. Tapos hindi yung nadala, di ba? Lahat ng aking pag-aari na iwan ko sa palasyo, kung ano man ang nadala ko sa Hawaii, kinuha rin ng Amerikano. So walang nothing. Zero. Lahat ng suot ko, hiram o hingi. Yung mga finances namin, gulong-gulong. So wala kaming pambili. Pati pagkain, panluto, yung Pati yung refrigerator. saxophone mo, naiwan mo. Wala na, nandun. Saxophone, 2 saxophone, 1 flute. Sinabi mo, may issue na po ka sa mga waivers sa akin. Tinanong ka parang, ano ba pipirmahan ko? Kinuha na nila lahat. Totoo naman eh. Nung nasa Amerika kami, zero talaga eh. Kinukuha lahat eh. Biruin mo, kahit na yung kung saan nakalibing yung mga ninuno namin eh, kinalkal nila lahat eh, kinukay nila lahat dahil may ginto daw. Ganun ang ginawa sa amin. So, yun, tama. So, yun yung salin ko. Yung kung ano yung nakuha ko since nakabalik ako ng 1991. Ano masasabi mo na si
Congressman Tupas, yung lead prosecutor, ayaw pumirma. Hindi raw siya pipirma ng waiver. Sabi niya, papogi lang daw itong buong ano. That's his right. Karapatan niya yun. At saka, I understand na sinasabi niya, huwag niyong dadalhin yung focus sa amin. Dahil itong kasong ito, itong kay Chief Justice. Pero hindi pa hinugo. Cast the first That's stone. the first stone. Maganda tayo sa Well, maraming nagsasabi nga tungkol dyan. But, case to So case for the yan. record, willing kayo pumirma. Hindi na ako pipirma ng waiver. Ilalabas ko. Wala akong kaya nga, wala naman ako. Lahat na, inimbestigahan na kung sino, ng Amerikano, ng Swiss, ng Pilipinas. There's nothing to talk about, really. Yung flute nga, naiwan. Flute na yun. Hindi, meron na naman ako. Bakit saxophone napili mo, Istro? Actually, flute. Nag-umpisa. Flute talaga? Alam mo kung bakit? Jethro Tull. Huli mo. Sabi na nga ba eh. 70s yun. Ian Anderson. Yun. Jethro Tull. And kakalabas nun yung plakang Thick as a Brick. Paalala mo. Gusto ko yung plaka. Natotrouble na ako nun eh. Sinabihan ako nung pare. Find a hobby. Para mayroon kong ginagawa, hindi ka nanggugulo. Sabi ko, gusto ko magtumugtog. Ian Anderson, Jethro Tull, yun. Mag-flute ako. Ang flute, parehong fingering ng saxophone. So madaling po. Di ba karamihan na nag-flute nagsasaxophone? Yes. Kagaya pa ni Ian Anderson, senator, nakakatugtog naman na sa isang paalam. Oo. Siyempre, idol mo eh. Nag-iisa ako na sa kwarto, nakaganyan. Ikaw lang yata kilala ko. Talaga ka. Yung naka-boots na mataas, tapos nakagano na isang tao. Kaya ko nun. May picture ka ba? Meron. Ganda sa... Meron. Hindi ka nahilig sa jazz kasi yung saxophone ang natural inclination ng jazz. That's what, yun ang pinaka-ano ko. Pero anong klaseng jazz? You name it. Mainstream. Ang mga medyo hard bop, mga ganyan. Mga ganyan, mga bebop na malalaman. Oo. Yung mga bebop, di ba? Matagal na nasa jazz yan eh. Sa blues and jazz. Pero, siyempre, mga classics pa rin. Si Miles. Coltrane. Si Coltrane. Alam ko lang, Yan, Kenny G lang alam ko. So, ang mahilig ko sa jazz at Jethro Tull, ang tanong ngayon, bakit ka nanonood ng Lady Gaga, Senator? Galing ni Lady Gaga. Hindi, ako gustong-gusto ko siya eh. Gustong-gusto ko siya. Dahil si Raulo eh. Dahil ginagawa. Ganda pala mag-sabihin, dalig-dalig. Lady Gaga, ako tuwan-tuwa ako. Tawan-tawa ako sa